Kamusta si Daniel Padilla? Totoo bang meron na siyang bagong girlfriend? Kay Lynn Alcantara at saka si Kobe Paras, meron na bang namamagitan sa kanila, Mamu? Don Bell, ano na ang mangyayari after ng Can't Buy Me Love nila? May nakikita ka bang bakla sa SB19? Yung Vice Comedy Club, successful. So tingnan natin kung magtutuloy-tuloy ang ingay ng comedy bar. Kim Chiu at Paolo Abelino, may selosan bang nagaganap? Meron. Si Paolo Abelino ang nagsiselo. Dun kay Catherine, may papasok pang isang lalaki. Ang possible na maging next boyfriend niya ay nag-uumpisa sa letter ang pangalan. Magtatagal ba ang will to win? Honestly, hindi. So sabihin niya, kamusta? Dahil napaka-success nitong grupong ito, magpapatuloy ba ang kanilang pamamayagpag? May death card eh. Telma ang mega, Telma ang bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! Hello mga kachika! Welcome to my vlog! And for today's video mga kachika, naku, nandito na naman po ako sa Kabanatuan. Talagang idinalaw ko na naman po si Mamu dahil syempre mararanasan na naman natin ang Ghost Month. Na kung saan nakakatakot para sa ating lahat pag sinasabing Ghost Month, alamin natin kung ano mga paraan at pag-iwas natin para maiwasan natin ang tinatawag na malas sa araw ng Ghost Month. So mga kaibigan, the one and the only, the prophetic witch. Ladies and gentlemen, Mamu! So, hi mga loves! Maperang araw sa inyong lahat, sa lahat ng mga kapanood nitong aming vlog ni Mel. At dito na naman ako mag-i-istorbo sa iyo. Alam nyo, agad-agad po ako pupunta kay Mamu kapag meron ako nararamdaman na something na dapat natin malaman at para may iwasan mga bagay-bagay. Siyempre, hindi lang Ghost Month ang pag-uusapan natin. Siyempre, din yung mga paboritong artista. Kaya, simulan na natin. Mid-year hula ito. Magsisimula ang Ghost Month, Mamu? Magsisimula ang Ghost Month sa August 4 and ito ay matatapos ng September 2. Ano ba ang Ghost Month, Mamu? Sa mga hindi pa nakakaalam. So, ang Ghost Month, loves, is parang isang festival ng mga Taoist or Buddhism. Itong selebrasyon na to, ang katumbas nito sa atin ay All Souls Day. Dito, pinaniniwalaan ng mga religion na to ng Buddhism, Taoist na every 7, parang ganon. Lunar calendar kasi yung gamit nila doon. So, sa kanila, pumapatak to ng 7th month. Ay nagpapakawala ang impyerno, eka nga, ng mga hungry ghosts o kaya mga bad spirit na tinatawag natin. Na kumbaga sila yung nananalasa sa atin dito sa mundo natin. Oo. So, yan, maraming kababalaghan na nangyayari pag ganitong pumapasok ang Ghost Month. Malas talaga ang Ghost Month. Depende. Merong sa zodiac sign, lalo na sa Chinese, na talagang nangyayari sa kanila. Pero may mga remedies naman. Kaya lang, pag talagang wala kang alam, so doon na pumapasok yung talagang malas na sinasabi. Ito mga kachika, mga bagay-bagay lang na kung pwede nating gawin, kung naniniwala po kayo, gawin nyo para makaiwas kayo sa mga bad luck sa tinatawag. Pwede ba tayo magbigay ng ilan mga tips sa mga kababayan natin? Sure. Para iwas tayo sa bad luck, mga loves ko, bibigyan ko kayo ng mga simpleng remedies like yung bigas at asin. So pwede nyo paghaluin yun and then pwede nyo yun ilagay sa labas ng mga pintuan nyo. Yun ay magsisilbing protection shield natin para at least hindi sila pumasok sa loob ng bahay natin. Pwede silang gumawa ng chilmon, sili at lemon, and then ilagay din sa labas ng bahay. Kumbaga yun yung parang alay natin sa kanila para hindi sila pumasok sa loob ng bahay natin. And then sa mga sasakyan, pwede kayo mga loves kong maglagay ng bawang, like pipit-pitin mo siya, ilagay mo na lang siya sa isang ziplock, tapos lagay nyo lang dun sa compartment nyo para lang protection nyo. Kumbaga kasi sila, sumasakay din sila sa sasakyan. So, ay my loves, actually nagpapapalit ako ng kurtina, bawal ang kulay red ngayon kasi medyo attractive sila sa kulay pula. And then, ang pinaka-peak nito ay August 18, so pwede kayong maglight ng candles or incense. So, sa buong kabahayan. kahit sa labas lang ng bahay. Pwede na. Pwede na yun. Oo. Basta hindi lang sila makapasok sa loob ng bahay natin. Ayan na mga kachika, pero tayong free advice mula kay Mamu, the prophetic witch.
syempre, mainit na pinag-uusapan ang mga love team. Simulan natin ang love team ni Don Bell. Ano na ang mangyayari after ng Can't Buy Me Love nila? Ano na ang magiging takbo ng kanilang love team? Actually, itong love team na to, mas lalo pa silang mamamayagpag. Kumbaga parang gagawa ng magandang pangalan sa industriya. If ever na mag-solo-solo, pwede din silang sumikat din lalo. Pero kung sila ay magkasama pa rin, possible pa din na mas maging sikat sila. Mas hit sila pag magkasama. Pag magkasama. Wow! Para sa mga Don Bell fans, tingnan nyo naman. May mga project ba silang naka-line up for them, Mamu? Dadating? Sa cards meron. Meron silang naka-line up ng mga project. Ngayong taon yan. Possible ngayong taon. Napaka-positibo para sa ating first love team. Susunod na love team, napaka-controversial. Kim Pao. Kim Chu at Paolo Abelino. Meron na bang namamagitan sa kanila, Mamu? Actually, may mutual understanding na to. If ever, nag-e-enjoy sila kung ano man ang nararamdaman nila ngayon. Pero wala pa silang label. Pero masaya sila pag magkasama silang dalawa. Bakit hindi pa sila maging sila, Mamu? May pumipigil ba? May pumipigil. Siguro parang naguguluhan yung isa sa kanila. Sino sa kanila? Pwedeng yung babae kasi. O nakikita mo dyan, bakit siya naguguluhan? O nagdadalawang isip siya? Maaaring hindi pa siya handa. Siguro minsan nasasabi niya naka-move on na siya, pero parang hindi. Yung partner niya? Kung sakali, handa naman ding maghintay kasi ito ay may gusto talaga. Kaya lang yung babae kasi ang parang hinihintay na mag-go. In fairness, ang ganda ng Kim Pao, magsasama pa rin ba sila sa pelikula at sa teleserye, Mamu? Pwede pa silang magsama. Isang teleserye na mag-hit din. Kung sakaling bibigyan pa sila ng pagkakataon. Pag sa pelikula naman, pwede din silang gumawa ng pelikula pero ito may loves. Kumbaga hindi ngayong taon na to. Matagal-tagal pa. Pero may mutual understanding na sila. Yun ang maganda. Kahit ang mutual understanding, may selosan bang nagaganap? Meron. Sino ang nagsiselos? Dito ang nagsiselos. Lalaki kasi. Si Paolo Abelino ang nagsiselos. Yung babae, si Kim, chill lang siya, pero maaaring siya ay nakakaramdam din, pero hindi niya masyadong ilalabas. Hindi niya masyadong in-entertain. Yung feelings niya ngayon kasi ay parang hindi pa siya ganun nag-heal. Meron bang pumapasok sa relasyon nila? May nagtatry, pero mukhang hindi din siya makakapasok eh. Kanino siya nagtatry? Sa babae o sa lalaki? Dito parang pareho sila. Parehong may gustong pumasok. Actually, ito mga nakakausap na nila. Ibig ko sabihin, nakakasalamuha naman na rin nila. Pero mas pinipili nila na silang dalawa lang. Open sila sa isa't isa? Maaaring open sila. Talagang mutual understanding talaga. Nakakatuwa. Ayan Kim Pao. Ang ganda ng baraan ng mga idolo nyo. Next tayo. Ito na syempre ang pinakamainit na love team na pinag-uusapan naman talaga. Kamusta ang Katlen? So, itong dalawa na to is nag-e-enjoy sila sa company ng isa't isa. Masaya sila. And kung may ginagawa itong movie, ito ay sabihin natin na papatok sa takilya. Wow! At meron talaga silang ginagawang movie. Meron bang posibleng maging relasyon ng dalawa? Wala. Ano lang sila, close friends. As in best. Siguro kung meron mang itinuturing tong babae na to na pinakamalapit na lalaki sa buhay niya, yun ay si Alden Richards. Pero wala pang relasyon. Walang relasyon. Hindi darating sa puntong magkakarelasyon sila. Hindi. Bakit? May ibang lalaking may involved sa babae. And yung relasyon talaga nila as in, close lang sila. Hanggang dun lang. Hanggang dun lang. Hindi naliligaw si Alden. Parang hindi. Talagang malapit lang siya. Nung kay Catherine, may papasok pang isang lalaki? Actually, oo. Meron pa. Sino yung lalaking yan? Nakikita mo ba dyan? Actually, nilaan ko na to si Catherine Bernardo. Ang possible na maging next boyfriend niya ay nag-uumpisa sa letter J ang pangalan. Kung meron pang maliligaw ba yung tanong mo? Oo. Meron. May mga nagpaparamdam sa kanya. Marami? Oo. Actually, medyo mas ahead sa kanya yung mga nagpaparamdam sa kanya. Meaning, mas medyo matatanda sa kanya. O mas nauna sa showbiz? Possible na taga-showbiz. Posible rin na nasa circle of friends lang niya. Pwede din sa showbiz. Merong naliligaw sa kanya na mas matanda sa kanya. Anong mangyari kay Alden? Si Alden Richards ay magpapayaman
lang ng magpapayaman. And siya naman ay blessed talaga. Ayan naman sa cards niya. Masinop sa pera tong tao na to. And kung sakaling may mga bagay siyang gustong gawin, ganyan, magagawa niya. Pero kung sa relasyon kasi medyo negative, Baliktad. reverse ang kanyang relasyon. So, hindi pa uli sa ngayon. Hindi pa uli sa ngayon? I mean, hindi pa uli sa ngayon. Di ba nung nakaraan, akala natin si Min Mendoza ang kanyang, di ba? Ngayon, kay Catherine, hindi din. Nakakalungkot naman yan. Yun lang. Pero ito mga kachika, ito ay basa ngayon, di ba? Maaaring bukas, makalawa, Magbago. mag-iba. Correct. Ganun lang naman ito. So yun, ang para kay Kat Den. Eto na, isama natin ang hula. Kamusta si Daniel Padilla? Totoo bang meron na siyang bagong girlfriend? Sa cards, meron siyang, sabihin na natin na dinidate, pero hindi ako sure kung girlfriend niya na. Kumbaga, nasa stage pa lang sila ng Getting to know. ngayon, kung magiging sila, posible rin. Kaya lang, hindi din sila magtatagal. Ay, bakit? Possible to sa ugali. Nino? Kung pwede ng babae, ayaw nito magpa-ilalim o kung medyo dominant kasi yung lalaki, hindi to papayag na susunod-sunod siya. Yun yung possible na hindi nila Pagkasunduan. at hindi maging successful yung relasyon nila. Nakakalungkot. Pero may apple of the eye siya, eto nga. Kaya lang, hindi pa sila ganun kalalim. Matagal niya nang i-date. Posible na isa to sa naging crying shoulder noon. Okay. Kamusta ang karir ni Daniel Padilla? Mas magiging maganda to. Hindi man siguro in terms ng sa pelikula, pero yung sa likod nito, mas magiging successful siya. Kung meron siyang mga business, ganyan, mas magiging patok. Ngayon, kung career as artista, so medyo siya. Tagilid. Teka, yung babae nga pala, Mamo, artista ba yun? Hindi siya artista, pero mukhang nasa magandang pamilya. Makikita ba dyan kung gusto siya ng pamilya nung babae, si Daniel? So actually sa cards hindi. Makikita nyo naman, Knight of Wands and Six of Swords. So ibig sabihin, may nasasabit na sasabi. Bakit daw? Kumbaga hindi pa naman nila siguro ganun kakilala din to, pero ginajudge na nila. Kaya parang negative. Kamusta ang teleserye na ginagawa ni Daniel? Okay naman. Hindi naman to magpa-flop. Kumbaga nasa gitna lang. May mga manonood pa rin naman. Naka-move on na ba si Daniel kay Catherine? Actually may pagsisisi. Pero kung naka-move on, possible. Nakikita mo ba kung ano ang kalagayan ng pamilya ni Daniel sa relasyon niya ngayon? Dito kasi kung may masasabi man sila, hindi naman nila masasabi ng harapan. So, masasabi ko na balanse lang. May napipintas, pero hindi ganun, kumbaga yung direktang salita. Kay Daniel? Siguro iniisip na lang nila o Nasasaktan. nasa sa puso na lang nila. Ganun. Pero nangihinayang ba ang pamilya ni Daniel sa pagkawala ni Catherine Bernardo? Actually, malungkot pa rin sila. Napamahal naman. Kaya lang dito lang siguro talaga sila nagkasira. Saan? Pera. Nagkasira talaga sila sa pera. Tapos na ba yan? Yung Itong problema? issue nila nito. Oo. Maring napag-usapan to. Pero nasettle na ba? I think hindi pa siya nasisettle ng gano'n. Meron pa rin mga Balance. na iwan-iwan. Pero at least Okay. maganda, nag-uusap sila. May okay pag-uusap, sila. yun ang pinaka-importante. Correct. So ayan na, ang kay Daniel Padilla. Kay Lynn Alcantara at saka si Kobe Paras, ano na ang meron? Masaya naman sila ngayon. May relasyon na sila. Meron sa cards. Masaya sila. Masaya sila. Hindi pa nila inaamin yan na meron sila eh. Pero Pero meron marami na. na sila mga sweetie moments sa Instagram, kung saan social media, nakikita na sila. Tahimik ang relasyon. Wow, para sa mga kay Lynn at Kobe fans. Ayan, maayos daw po ang inyong idolo. Magtatagal ba ito? Sa cards kasi hindi. Ganun pa man, siguro tatagal sila like months, o sabihin natin years, pero hindi sila yung forever. Hindi mahabang relasyon. So at least, diba, pumunta naman tayo sa mga TV shows. Ayan. Kamusta ang Will to Win? Sino yun? Kanino yun pala? Si Kuya Willie. Okay. Diba nagbalik na siya? At anong magiging takbo ng programa ni Kuya Willie? Marami siyang mapapasayang tao, pero parang hindi din siya magiging ganun ka-successful. Bakit? Kasi parang walang manunood eh. Parang hindi siya ganun tatangkilikin ng masa. Walang dahilan. Walang dahilan. Though marami siyang ipinamimigay, nakikita mo naman, puro pera siya, pero parang hindi siya ganun tatangkilikin ngayon. Nakatulad dati. Hindi katulad dati, di ba? Kailangan niya ng mga bagong games or kung ano na makaka-attract sa mga manunood. Mga kachika, ang hula pong ito ay ngayong binasa. Lagi po natin sinasabi, bukas, makalawa, pwede pong magbago. Correct. Magtatagal ba
ba ang will to win? Honestly, hindi. Hindi din siya magtatagal sa area. Bakit? Dahil parang hindi niya makukuha yung loob ng mga manunood. May buwan ba? Sabihin natin na after 2024, possible na hindi na rin siya aakyat pa ng 2025. Kakalungkot naman. Pero ganun pa man, ito kasi ay nabasa sa cards ngayon. So kung may makakapanood nito, like yung mga director nila, magagawan to ng paraan kung sakali. Kasi at least nalaman ninyo ahead of time. Na parang hindi siya magkiklik na ganun. Yun naman ang maganda sa hula, di ba? Pag pangit, pwede mapaganda para mapaglabana at magawa ng paraan. Yun eh. Punta tayo sa Eat Bulaga. Kasi ang kompetisyon ngayon sa telebisyon, malala. Hindi ako nanonood ng TV. Kaya minsan, pasensya na kayo kung medyo nagtatanong pa ako. Ano gusto mo malaman sa kanila? Kung sila ba ay magra-run pa ng matagal? Oo, yan. Possible pa naman silang mag-run ng matagal. Hindi pa naman sila magsasara. Maayos pa naman, kaya pa naman i-handle ng mga nandoon. Marami kasi nagsasabi na lulugi daw sila. Totoo ba? Sa cards, possible na maraming nailalabas na pera talaga. Pero kung lugi, hindi pa sila umaabot sa ganun. Kasi napapabalita yan, nalulugi na daw sila. Kesyo at least ngayon, di ba? Tama-tama lang po. Parang break even. May madadagdag pa bang mga host sa Eat Bulaga? Actually, dito sa cards, possible pa na may madagdag. 3. 2 lalaki, 1 babae. Ayan na, abangan. Sa Eat Bulaga, may madadagdag daw ng 2 lalaki at 1 babae host. May clue ba dyan? O sino-sino itong 2 lalaking to? Itong sa babae, sikat siya ngayon. Sa lalaki, isang parang teenager and then isang parang bata. Ayan, aabangan natin yan kung sino-sino yung mga yan. So ayan na po ang hula para sa Eat Bulaga. Isa pa, ang Showtime. Kasi di ba alam mo naman, ang Showtime lagi nasa viral yan. Lagi sa mga segment nila. Itong Showtime, possible to na mamayagpag pa. Or sabihin natin na kung sila ay nasa top 1, manatili doon. Kasi nagdadala sa kanila lalaki. So magbibigay saya pa to. Mananatili pa rin ba sila sa GMA? Tatagal sila doon. Wow! At least, di ba? Matagal pa. At mga problema nilang hinaharap sa Showtime. Marami kasi sila mga issue kasi lalo sa segment ng Especially for You. Kamusta yon? Ito naman ay nagagawa nila ng solusyon. Do hindi agad-agad, pero nagagawan pa rin nila. May aalis bang host at may papasok na bagong host? Pag sa aalis na host, actually dito wala akong nakikita. Kung sa papasok, sa ngayon wala pa rin. So mananatili sila lang. Very good. Ayan po ang Showtime. Mananatiling mamamayagpag pa rin ang rating ng Showtime. Punta tayo sa grupong P-pop. Kamusta ang grupong SB19? Magiging matagumpay pa ang grupo nilang lahat. As in, sikat na sikat na sikat. So, pupunta sa abroad, mga ganon. Sa cards lang nakikita eh. O pwedeng sa ngayon, kilala sila, pero kung sila ay mamamayagpag pa ng bongga. Parang hindi. Sakto lang. May death card eh. So, ibig sabihin, yung career nila may katapusan. Possible magtapos din. Ayan. Disclaimer na naman po tayo. Ito ay hula lamang po. Magiging gabay. Kaya nasa inyo yan, mga tagahanga, taga-supporters. Kung pababayaan nyo, talagang matatapos kayo ito. Pero kapag sinuportahan natin ito ng bonggang-bongga, matuloy pa rin. Sa grupo nila, Mamo, may nakikita ka bang bakla sa SB19? Sa cards na sagot niya meron. Pero discreet siya. Kumbaga parang hindi niya pinapahalata. Meron bang magkarelasyon sa kanila dyan, Mamo? Sa grupo nila? Relasyon as in lovers? Ganun? Sagot kasi ng cards, oo eh. Ha? So, baka naman relasyon as parang brotherhood lang silang lahat. Baka ganun kasi ang gustong sabihin naman nito. Baraha. Oo. Kaya oo ang sagot niya. Maaari sigurong merong may close doon. Super close. Oo, super close. Kasi hindi naman nakikita sa baraha kung mag-lovers. Hindi. Pero super close. Ayun. Ito'y hula lamang. Huwag magagalit. Kalma lang. Sino ang mamamayagpag pa sa kanila? Nakikita mo ba kung sino? Actually, hindi ko sila kilala. Pero kung may picture ako siguro. Eto na lang siguro pagbasihan natin. May isang pinakabata ang pwedeng mamayagpag sa kanila. Pero meron din, sabihin natin, kalagitnaan ang edad na pwede din. So, ibig sabihin, kung 5 sila, 2 sa kanila ang posible. Naku, sandali nga hanapin natin ang picture para makita ni Mamo. Actually dito, ang kakilala ko lang, pero hindi ko siya kakilala personal, is ito, Justin. Ayan. Yan lang yung kakilala ko dito kasi yung first cousin ko is first cousin yung mommy niya. Kakilala ko yung mommy niya pero hindi ko siya
kilala. Ayan, nakita mo na ngayon kung sino. Nandyan sa 5 kung sino dyan ang mamamayagpag. So dito, possible ito and possible din ito. Yung Josh and yung Estelle. So, mananatili silang grupo. Mananatili naman silang grupo. Ayan. Ngayon pumunta na tayo sa contemporary nilang girls to sa Binhi. Kamusta? Dahil napaka-success nitong grupo ito. Magpapatuloy ba ang kanilang pamamayagpag? Actually, oo. Lalo na next year, mas magiging maraming blessings na darating sa grupo na to na parang hindi na nila makukuhang pagpahinga. Wow! Bongga! Ingatan nila yung health nila kung sakali. Kasi kung sa career, tulad ng sabi ko, mas mamamayagpag pa sila. Ang galing! Mas marami pang blessings. Health lang yung kailangan nilang ingatan. Oo, kasi lalo na grupo sila, di ba? Mahirap kasi pag may isang sakit, nasisira ang grupo. Correct. Okay. Kamusta na si Chris Aquino pala? Kasi syempre, alam mo, maraming tagahanga si Chris Aquino na nagmamahal sa kanya kung ano na ba ang kalagayan niya, di ba? Kasi ang muling kalagayan niya, maayos na eh. Tapos bigla-bigla, pinauwi si Bimbi sa States ulit kasi meron daw siyang bad news. Meron daw nakita pang hindi maganda sa blood result niya. So tingnan natin kung ano ng kalagayan ni Chris Aquino. Ano pangalan nito totoo? Christina Bernadette Coangco Aquino. Feb 14, 1971. So, ito yung kalagayan niya talaga ngayon. Medyo hindi siya okay. Emotionally, meron siyang something or parang natatakot siya. Bakit siya natatakot? Pwede dahil sa kalagayan niya. Makakauwi ba si Chris Aquino na sinasabi na ngayong September, first week ng October, makakauwi ba siya sa Pilipinas? Kasi marami na rin talagang umaasa na makakauwi siya. Dito kasi, kung gugustuhin niyang umuwi, siya naman ay makakauwi. Kaya lang, may mga tao or may sa likod niya na parang pumipigil sa kanya. Huwag mag-stay or huwag umuwi dito. Siguro maaari dahil din sa kondisyon. Kaya ganon, kumbaga parang natatakot itong mga tao na to sa paligid niya. And sa totoo lang, kung ako ang tatanungin sa cards, maaaring ngayong mga oras na to ay hindi siya okay. Makikita naman, may masakit sa kanya, medyo malungkot siya. Wala bang nagpapasaya kay Chris Aquino ngayon? Meron. Maaaring ang ito ang pumipigil sa kanya. May special na tao sa buhay niya. Ayan ba yung napapabalitang doktor? Pwede din. Kasi ito ay parang isang sakit. Ibig sabihin, maaaring itong kanyang special someone ay nasa mundo ng medisina rin. Kaya hindi siya mapayagan ng ganon. So matagal pa ang gamutan ni Chris Aquino? Matagal pa. Sana maging okay na rin siya. Kasi wala ngayon mga nilalabas sa kanya mga IG kung ano talaga ang kanyang nararanasan ngayon. Tahimik ngayon si Miss Chris Aquino. Kaya para lang may idea po tayo at para ipagdasal natin kung ano man, di ba? Makatulong tayo kahit pa lang sa panalangin, di ba? Pero sa pag-uwi niya, posibleng umuwi, pwedeng hindi rin. Hindi, oo. Kasi may mga, ito nga, may pigil. So aabangan na lang po natin kung darating si Chris Aquino sa Pilipinas o hindi. Next, punta naman tayo kay ano, ito kasi mainit din. Gusto natin malaman, unahan na natin dito, si Mayor Isko, kung tatakbo ba po uli. I think yes. Nasabi mo yan kasi? Kasi may love, si Isko ay isa sa paborito kong artista. Do hindi ako nanonood. Inulaan ko na rin yan before na siya ay tatakbong presidente ng Pilipinas, pero ako'y kanyang kinontra noon. Sinabi niya na wala pa siyang balak. And then suddenly, bigla siyang tumakbo, di ba? So ngayon, nasisense ko na possible na tumakbo siya. Kaya hindi ko na siya babasahan. O gusto mo pa rin basahan natin? So, tignan mo nga kung anong mangyayari sa kanya sa pagtakbo niya. October 24, 1974. Ang tanong mo ay tatakbo siya. Ang sagot ko ay oo. Okay? Anong mangyayari? Makakabalik ba siya? Makakabalik naman siya. Iuupo pa rin siya ng tao. Wow! Kaya lang ito ay may kaya lang. Kasi possible din to, may isang kilalang tao din ang makiusap. Na? Huwag siyang tumakbo. Baka itong tao na to ay tatakbo. Pero kung siya ay tatakbo, mayor ulit, siya ay mananalo. Huwag lang darating to. Sino yung tao yan? Babae. Uupo pa lang. Bagong uupo. Kasi kapag sumali yun, posible bang matalo si Isko? Pwede. Anda, kung mahigpit pala ang labanan. Maaaring mahigpit. Tingnan na natin ang mga mangyayari sa Maynila kung sino talaga ang susunod na mayor ng Maynila. Si Ate V. Rosa Vilma Tuason Santos Recto. Taga dito to. Ay, Kabanatuan. So, November 3, 1953. Tingnan natin ang kapalaran ni Ate V. Masaya to sa buhay niya. Tatakbo ba siya? Dito sa cards, actually parang ayaw niya na. Kasi
parang gusto na lang niyang i-enjoy yung kanyang Pribadong buhay niya. Oo. Kumbaga magre-retiro na siya. Kaya lang kasi dito parang tao din kasi yung parang magtutulak sa kanya. Na hindi niya pahihindian. Maaaring hindi niya papahindian. And mananalo pa rin siya kung sakali. Sino sa anak niya ang tatakbo? Mayor. Maaaring yung bunso. Yung bunso. So si Ryan yan. Bata eh. O ayan na, meron na tayong inaasahan. Si Ryan ang tatakbong mayor. Ang gusto na lang niya is magretiro. Meron pa akong tanong, Mamu. Ito'y para sa aming lahat. Nagbabalik na ngayon ang comedy bars na talagang dinudumog talaga ngayon. Tingnan mo nga kung anong naghihintay na mga kapalaran natin sa comedy bars. Ayan. Kasi napaka-successful po, lalo na yung Vice Comedy Club. Successful. Lahat magmula nung nagtayo si Vice, lalong umingay ang comedy bar. So tingnan natin kung magtutuloy-tuloy ang ingay ng comedy bar. Ano ba? Hulaan natin bawat comedy bar? O pangkalahatan? Pangkalahatan Na lang para wala tayong masagasaan. Correct. So magtutuloy-tuloy ito, my loves, na magbibigay saya sa mga tao. Lalo na love ang peak nito, bago magtapos ang taon. So mas marami pa siyang mabubuksan or merong mga nakasara na biglang magbubukas and magiging successful to. Wow! Dadami ang trabaho ng mga bakla! Maraming mabibigyan ng bagong oportunidad kung sakali. Dudumugin kayong lahat. Kumbaga kasi kayo ang magiging stress reliever ng mga tao. Napakaganda. Perfect. So, ang iingatan nyo na lang dyan is health. Dahil sa kapupuyan. Pero ang mahalaga, dadami ang mga trabaho nating lahat. Mas magiging successful pa siya. Ayun. Okay, eto na, ma'am. Lumipas ang Karina na bagyo. Meron pa bang susunod na ganung kalakas? Actually, sabi ko to sa premonition ko. At na sunod-sunod na bagyo ang possible na mangyari sa atin sa Pilipinas. And bago dumating si Karina, nagsabi na rin ako na klaseng 8 tayo ngayon. Kasi 2024, di ba? 2 plus 2 is 4. And 4 plus 4 is 8. Ang tubig sa atin ngayon is paikot-ikot lang. And nasabi ko din, bago bahain ang Metro Manila noon, nagbigay na ako ng babala. 1 linggo bago tayo pasukin ni Karina na lulubog kayo sa tubig. So meron pa yung kasunod. Ang pinaghahanda ko naman ngayon ay ang parte ng Visayas. Kasi pwedeng sila ang masapul ngayon. So may 3 pa tayo. So ayan, pagandaan na lang po natin. Ito lamang po ay babala po. Gawin po natin itong gabay ang mga sinasabi po ni Mamu para po makaiwas po tayo sa anumang sakunang darating sa ating lahat. Habol pa natin, Mamu, isa pa. Ang mga pagkain na talaga naman nag-trending ngayong 2024, ang mga pares. Kamusta ang pares ni Diwata? Actually, dito sa Diwata, sorry medyo maraming tao ang parang na-turn off sa kanya. Pero kung sa kanyang negosyo, ito naman ay tumatakbo pa. Ganda. At least meron pa rin Diwata. Oo, meron pa rin. Yun lang, kung hindi siya hahawak ng pera ng maayos, possible din itong mawala sa kanya. Kasi parang meron siyang partner. Hindi ko lang alam. May lover kasi. So, possible na baka dito siya maubos kung sakali. Kung siya ay may karelasyon. So, sa cards yun lumabas karelasyon, pera, pwede siyang perahan lang, tapos at the end of the day, magsisi siya. Mauubos ang pera niya. Naku ate, ingat-ingat lang din. Next, si Rosemar, na kung saan talaga nga naman lahat ng negosyo talagang pasok si Rosemar. Kung sa negosyo, magiging smooth lang. Sa beauty product siya nag-trending, di ba? And parang mas pinipili din kasi nito na maging isang simpleng tao lang. So, magpapatuloy pa rin yung ganun. Ang pagiging mayaman niya, lalong yung mayaman. Ang pagiging smooth ng kanyang buhay. And kung sakaling umalis siya sa limelight, yun ay kanyang choice. I mean, choice niya na parang family lang yung pagtuunan niya. Tumahimik na lang. O, diba? At least mga Rosemar fanatics dyan, o, diba? O, ayan, napakaganda ng basa ng baraha ng inyong idolo, Rosemar. Ganon. Isa pa pala, Mamu, nakalimutan ko. Kasi diba, alam naman natin, bakbakan sa rating ang teleserye. Kamusta na ang Batang Quiapo? Marami pa itong hahakutin na pera. Kumbaga, marami pang viewers lalo. So, magiging maayos, magiging patok pa. Kung may rating siguro, ito ang number 1. O, ayan, ang mga Batang Quiapo fans. Susunod, ito ang bagong-bagong kinagigiliwan ng lahat, Mamu. Yung Pulang Araw. Ito naman ay magiging successful din kung sakali. Hindi man nila maabot ang top rating, pero
mamamayagpag siya. Ibang datingan Iba, niya. oo. Yung teleserye maganda rin, Widow's War. So ito, possible to, may mga mag-trending na mga, ang tawag doon, yung mga words. Yung mga linyahan Mga nila. linyahan nila, oo. Maraming hahakutin din to. Maraming nakaka-relate kung sakali. At least magaganda itong mga teleserye. In fairness, wala kang patulak kabigay. Isa lang ang pinakasikat, Naabot Kamay ang Pangarap. Di ba? So ganun din to. Medyo, siya, angat, maraming tatangkilik din sa kanya. Lumabas na lahat ang mga gusto niyo pong marinig. Natanong ko na ang lahat-lahat, Mamo. Sa lahat po ng gustong magpakonsulta kay Mamo, malaman ang inyong kapalaran at umiwas sa anumang mga sakuna, andito po sa inyong harapan ang Facebook ni Mamo na pwede niyo po siyang kontakin. At sumasagot po si Mamo. Pati sa abroad, maraming na abroad na kliyente si Mamo. And thank you sa'yo. Dahil din sa'yo yun. Naku, hindi. Dahil lahat, karamihan ng sinasabi mo dito ay nagkakatotoo at alam nila lahat yan. Actually. Maraming salamat, Mamo. Thank you din. Another na naman tayo. Magkikita ulit tayo bago matapos ang taon para sa ating New Year hula. Ganon. Thank you very much, Mamo. Thank you din, loves. Sa mga kachika sa aking vlog, Den Mang Nega, Den Mang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon. Telma ang Mega, Telma ang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon!